bago pa man magsimula ang dropping ng bids, ay alam na ng mga contractors kung sino ang nakatagdang manalo. Ang taker ng proyekto naman ay ang mga may-ari ng project. Sila ay mayroon mga nakausap sa loob na Bids and Award Committee o ang mga BAC upang makasigurado na sa kanila mapupunta ang project. Maaring nabili na nila ang proyekto mula sa congressman at iniintay na lang na lumabas ang resulta ng bidding na isinasagawa. Ang negotiator naman ang nag-aayos sa mga gustong sumali sa araw mismo ng bidding. Sila ay kadalasang tao ng taker o di kaya ay membro ng BAC upang makasigurong kontrolado nila ang magiging flow ng bidding pati na din ang magiging resulta nito. Ang royalty naman ang mga taong nanghihiram ng lisensya. Nakadepende sa pag-uusap kung magkano ang royalty fee, pero kadalasan ay nasa 3 to 5% ito ng project na napupunta sa may-ari ng lisensya na hinihiram nila. Ang player naman ay sumasali lamang sa mga bidding. Sila ay qualified sa proyekto upang magbigay daan sa taker or bumili ng project sa mga congressman. Kapalit nito ay tinatawag na share na agad-agarang nakukuha ng player upang magpatalo sa project at magmukhang lehitimo ang bidding o para magmukha siyang competitive bidding na naayon sa batas. Ang share ay kadalasang 1,000 per 1 million depende sa naapubahang budget ng kontrata. Upang makakuha ng proyekto, ang mga contractor ay nabibigay ng mga advances sa mga politiko upang ma-reserve ang isang proyekto at siguradong sa kanila mapupunta. Ito ang mga sinasabi nilang SOP. Sa umpisa pa lamang ay rigged na ang bidding dahil hindi pa nagsisimula ang pinaka-bidding ay may nakatakda ng manalo.